Maghanap buhay ka ng negosyo, basta mabuhay ka lang mapayapa. Umalis ka na dyan sa Alalahanin po natin, kahit bumabaho ito sa pwesto, itong si Inday Sara Duterte, ay hindi pa rin siya lusot dito sa mga katanungan saan mo dinala ang napakaraming pera ng taong bayan na milyones. Kailangan mong panagutan yan kahit ikaw ay bumaba na sa pwesto, Sara Duterte. Get out of politics. Maghanap buhay ka ng negosyo, basta mabuhay ka lang mapayapa. Umalis ka na dyan sa politika. Huwag ka mag-ambisyon na Vice President ka na. Na ayon dito sa kanyang tatay na si dating Presidente Digong, umalis na sa politiko at magnegosyo na lamang, bumaba na sa pwesto. Yan ang kanyang matinding utos. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, ito ang matindi, mainit-init pa. Mga mahal kong taga-subaybay, Vice Presidente Sara Duterte, inutos ni dating Presidente Digong na bumaba na sa pwesto bilang isang Vice Presidente at magnegosyo na lamang. Mga kaibigan, hindi ito fake news. Inuunahan ko po kayo. Kung dati, taong bayan ang nananawagan at pinagtatanggol pa ni dating Presidente Digong ang kanyang anak, ngayon ho, ay nagiba ang hip ng hangin. Sinusuportahan ni dating Presidente Digong ang pagbaba sa pwesto na panawagan ng taong bayan na bumaba na sa pwesto bilang Vice Presidente ang kanyang anak. At mismo, siya ang nananawagan na bumaba na at umalis sa politiko itong kanyang anak na si Sara Duterte. At ang gagawin na lang niya ay magnegosyo na lamang. Nako, bibigyan po natin ng linaw ito, mga mahal kong taga-subaybay. At kapag may pagkakataon po kayo, inaanyayahan ko ang lahat na panoorin, unawain, pakinggan ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawa. Nako, napakarami ho ang matutuklasan natin dito. Unang-una, ang matinding utos na panawagan na bumaba na sa pwesto itong Vice Presidente Sara Duterte. Pangalawa, napakatigas ng ulo ni Sara Duterte, kaya ganyan ang kanyang kinahantungan. Hindi ako ang may sabi, inuulit ko lang na ang sabi isiniwalat ni dating Presidente Digong na ang kanyang anak na si Sara Duterte ay napakatigas ng ulo. Kahit siguro yung pug mo sa pader ay hindi yung mababasag ang kanyang ulo, sapagkat ayon sa kanyang tatay na si dating Presidente Digong, sobrang tigas ng ulo ni Sara Duterte. Kaya't ang nararapat sa kanya, umalis sa politiko, bumaba na sa pwesto at magnegosyo na lamang. Ito, mga kaibigan, inanyayahan ko po kayo panoorin. Shout out po sa lahat, pakinggan, at nang sa ganon, lubos po nating maunawaan at napakarami ho nating matutuklasan dito. Eto, nako. Yung ugali. Crazy. Kung si Inday natikinig, salamat ka na lang sa Diyos na ang tatay mo naging presidente, ikaw naging vice president. Bihirang-bihira yan ibigay sa isang pamilya. Bihirang-bihira yan. Hindi lahat ng pamilya sa Pilipinas. Pasalamat na lang tayo. No? Maliwanag ko, mga kaibigan, ito huwag po nating kaligtaan na panoorin, pakinggan, sapagkat dito ho ay diretsahan na binabanggit at inuutos
at nananawagan ang dating Presidente Digong na kung maaari ang kanyang anak na si Sara Duterte dahil sa kanyang katigasan ng ulo din ay umalis na sa politiko at magnegosyo na lamang. Bumaba na sa pisto. Aba, ay ganyan-ganyan ho ang panawagan ng taong bayan. Bumaba siya sa pisto. Datapwad, sinusuportahan ho nitong si Digong na ang pagbaba sa pwesto na panawagan ng taong bayan. Nako, eto. As fast as you can get out of politics, maghanap buhay ka ng negosyo, basta mabuhay ka lang mapayapa. Yung si Inday, pumasok ng politika. You have to navigate yourself in the sea of politics. Hindi ko maturuan si Inday, pati si Inday, hindi po pagsabihan. Hindi nakikinig sa akin yan. Yan ang anak ko na hindi nakikinig sa akin. Ayaw akong kausapin. So, siya dyan. Kampi sa nanay niya. Ayun. Kaya hindi naman siya pang pero yung ni Inday, mas makinig yung sa nanay. Hindi sa akin. Pero sa father. Ayan mga kaibigan, matigas ang ulo ni Inday Sara, ng Vice Presidente. Maliwanag po diyan na ayon dito sa kanyang tatay na si dating Presidente Digong umalis na sa politiko at magnegosyo na lamang, bumaba na sa pisto. Yan ang kanyang matinding utos at panawagan sa kanyang anak ho. Kaya kung nakikinig ka, Vice Sara Duterte, ay pakinggan mo at unawain ang panawagan at utos sa iyo ng inyong tatay na si Digong. Huwag ka daw matigas ang ulo. Kailangan bumaba ka na sa pisto at magnegosyo ka na lamang. At ganyan din ang panawagan ng taong bayan, Sara Duterte. Bumaba ka na sa pisto dahil hindi ka na nagtatrabaho bilang Vice Presidente at hindi mo na kaya magtrabaho dahil ayon sa iyong galawan ay may problema ka sa iyong ikangapoy bilang panunungkulan. Ang dami mo na hindi maipaliwanag, na dapat mong ipaliwanag, ay nagagalit ka kapag tinatanong ka tungkol dito sa usapin na kailangan mong ipaliwanag. Ay paano mo maipapaliwanag nga? Ay kapag tinatanong ka ay nagagalit ka, ay tumutugma ho. Sinasabi ng iyong tatay na matigas ang iyong ulo. Ayaw kang matanong, nagagalit ka. Kaya mismo ang tatay mo, ang sabi nga ay bumaba ka na sa pisto, ibig sabihin nung umalis ka na sa politiko. Eto, nako, napakaraming matutuklasan dito. Eto pa, shoutout po. Was there a time na hindi mo ba tangkin yan? Kasi a father, always a father. Yeah. Hindi mo maalis yan. Mahal mo talaga ang anak mo, lalo na babae. Ganun that is how nature works. Maybe because vulnerable na babae sa away-away, delikado ng panahon. Ganun talaga ang tapong ng buhay sa mga sentiment. Pero ako, Inday, she has to do it her own. Kasi mas mabuti ang alam niyang gawin niya na nandito pa ako, buhay pa ako. Maski wala akong gawin na mali kong gawin niya. Kung wala magsabi sa kanya, Day, medyo huwag kang pumasok. Gawin mo na daw, Sara Duterte. Huwag kang lang magpaligoy-ligoy pa. Dapat sundin mo at gawin mo ang utos sa iyo ng iyong tatay na bumaba na sa pisto, umalis na sa politiko. Magnegosyo ka na lamang. Hindi ko pa napagsabihan niya, pero mas mabuti nandiyan ako. Inday, para sa akin, ito publicly ko, sabihin ko na sa inyo. I'm addressing myself to Inday. Kung si Inday nakikinig, salamat ka na lang sa Diyos na ang tatay mo naging presidente, ikaw naging vice president. Bihirang-bihira yan ibigay sa isang pamilya. Bihirang-bihira yan talaga. Hindi lahat ng pamilya sa Pilipinas yan.
pasalamat na lang tayo. No? As fast as you can get out of politics, maghanap buhay ka ng negosyo, basta mabuhay ka lang mapayapa, umalis ka na dyan sa politika. Huwag ka mag-ambisyon na vice president ka na. Mawawang Pilipinas. Wow, Pilipinas na. Nako, yan po ng matinding revelasyon, matinding panawagan ho nitong kanyang ama na si dating Presidente Digong. Maliwanag ho, muli kong ulitin, ang gusto niyang ipunto dito ay umalis sa politiko, bumaba sa pisto, itong kanyang anak, at magnegosyo na lamang. Total, marami naman yung pera. Ay marami nga nagbibigay ng anumang public opinion. Napakadaming pera nitong kinuha. Na pera ng taong bayan. Unang-una, confidential fund. But anyway, ano namang strategy, taktika ito ni dating Presidente Digong na mukhang nilalaglag niya ang kanyang anak? Ano ba ang kanyang hidden agenda dito? Mahirap po itong paniwalaan ang mga sinasabi ng kanyang tatay na si dating Presidente Digong. At alam nyo naman, mahilig ito sa laro. But sanay na ho ang taong bayan na tingnan po natin kung ano ang kahihinat na nito. Ang importanteng mahalaga ho ay kahit hindi sabihin ng kanyang tatay at ipagtulakan ng kanyang tatay na bumaba sa pisto ang kanyang anak bilang vice presidente at umalis sa politiko. Taong bayan noong paman ay matagal na akong nananawagan na itong si Inday Sara ay bumaba na sa pwesto. But datapwat sa puntong ito ay sinusuportahan pala. At muli ay nananawagan ng kanyang tatay kasama na sa panawagan ang kanyang tatay na ikaw Sara Duterte ay bumaba na sa pwesto. Alalahanin po natin, kahit bumabaho ito sa pwesto, itong si Inday Sara Duterte ay hindi pa rin siya lusot dito sa mga katanungan saan mo dinala ang napakaraming pera ng taong bayan na milyones. Kailangan mong panagutan yan kahit ikaw ay bumaba na sa pwesto, Sara Duterte. Muli po maraming salamat, pagpalain po tayo lahat. Any reaction, diyan po sa comment section, inaanyayahan po kayong magbigay ng anumang public opinion. Maraming salamat, isang like ko sa video na ito. Bye-bye, palakpakan.